Hello, it's me again, Ana, at nandito ako para i-represent or isa lang ako sa mga nagre-represent na magsalita about dito kay Sitaw dahil yung iba po takot, takot na magsalita kasi alam nyo na may kanya-kanyang mga dahilan kung bakit ayaw nila magsalita. At bago ang lahat, gusto ko lang po sana sabihin na yung mga hindi naman po seller, hindi naman sumali kay Sitaw, wag na lang po kayo magsalita na kesyo. Buti na lang hindi ako sumali kay Sitaw kasi scam yan. Kesyo, lahat daw ng easy money, scam, ganun, bla bla bla. So, wag na lang po kayo magsalita kasi hayaan nyo na lang kaming mismo mga seller ang magsalita dahil hindi nyo naman po nararamdaman yung nararamdaman ngayon ng mga seller. So, sa video na ito, ipapaliwanag ko po kung paano ba kami noon kumikita dito kay Sitaw bago naging scam, bago nasabi namin scam. So, ang ginagawa po namin dito is hindi lang basta nagpasok kami ng pera tapos kikita na ng doble, triple, ganon. Hindi po ganon yung nangyari dito kay Sitaw. Ang ginagawa po namin bilang seller is nagpa-process kami ng mga orders noon para ma-deliver kay customer yung kanyang orders. So, kagaya po sa Shopee, di ba? Seller muna ang gumagastos. Seller naman talaga yung gumagastos, di ba? Bago mapunta sa kanya yung bayad ng customer. Although, kahit nagbayad na yung customer, naka-hold pa rin yun. Hindi pa direct kay seller, kay Shopee muna yung makukuha. Si Shopee muna ang hahawak nun. Tapos kapag na-deliver na, saka ibibigay kay seller yung bayad ng customer. So, ganun din po yung ginawa namin kay Sitaw. Ang kaibahan lang, wala kaming hawak na products. Ang Sitaw po ang may hawak lahat ng products dahil meron po silang warehouse noon. Sila po yung talagang nagde-deliver sa customer. Yung price na 100 to 300, 7% lang po nakukuha namin dyan. So, maliit lang naman po. Kung maliit lang po maliit lang din makukuha mo. Tapos, ang bawat products, ang kinikita lang namin dyan is 7 to 12% lang. Pag malaki po na mo, syempre, malaki din makukuha mo. Hindi naman yung instant na maglagay ka ng pera, lalaki na agad, o doble, triple, hindi po ganun yung nangyari. Meron pa nga din po kaming penalty dito tuwing every month kung hindi namin natatarget yung sales. Kapag na-deliver na yung products na in-order ni customer, 15 to 20 days po yun. Saka may babalik sa amin yung pera namin, kasama na po yung profit namin. So, yung pera na yun, pwede na namin i-withdraw kung gusto namin. Para dire-diretso yung kitaan, syempre, pang-process mo ulit yun. So, ganun po. Ang tanong, paano naging scam ngayon si Sitaw? Yung plano po kasi nilang disbursement plan nung July, bago, nung nagsara sila, is pinaniwalaan namin. Meron pang by batch daw yung pag-disburse, may batch 1, batch 2, batch 3 at every week makaka-receive kami ng 3% weekly sa total ng aming pera. So, sa isang buwan, meron kaming 12% na marireceive at matatapos yon ng 33 weeks bago namin ma-receive lahat ng pera namin. Yung iba kasi karamihan umasa, kaya nanahimik. Nahimik po kami. Kaya nga ngayon lang din ako nagsalita kasi puro delaying tactics na lang yung ginawa nila. Pero ngayon wala na silang nanahimik na yung Sita. Wala na kaming update about sa plano nila, bago nilang plano. Kasi nagsabi sila pagkatapos ng isang plano, may plano na naman ngayon. Pero hanggang ngayon wala na. Wala na kaming na-receive na updates. Kaya ngayon nag-iingay na mga sellers na sana mabigay na nga daw po yung pera namin. At marami na pong nagko-complain ngayon sa Tulfo, Bitag, Sumbong mo, Action ko, yung ganyan. CIDG, NBA, may mga lumapit na po kaso wala pa nga pong nakakapansin sa amin.
Kaya, eto, nagsasalita ako ngayon. Baka sakaling may pumansin. At isa lang naman po ako sa mga nagsasalita. Marami pa dyan. Yung iba kasi takot na magsalita. At nahihiya. Kasi nga ipinagmamalaki namin to dati kay Sitaw tapos biglang ganito. Ang gusto lang namin is kung ano man problema nung Sitaw or Sek, sana maibigay naman yung mga pera ng aming mga sellers. Kahit yung kapital na lang daw. Na lang daw. Kasi nga ako hindi na ako umaasa na meron. Pero kung sakaling may maibigay naman kahit papaano, di okay po.